Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. Matthew talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Let us welcome your hosts for tonight. iFern Diecast Car Club President and SFVP, Vinci Abella, together with our special mentor and host, Presidential Director Matthew Santizas. Ano yung hindi mo makakalimutang mentoring moment mo kay Sir Tom? Either kumain kayo sa labas, sa ibang... Kasi nakita ko nakasama mo si Sir sa... Ilang beses mo nakasama si Sir. Kung meron ako ingit na ingit kay my friend, yung nakakasama si Sir sa ibang bansa. Marami. Yung Dubai kasi medyo bitin tayo na makasama si Sir nun eh. Yes. Diba? Marami, sobrang dami talaga. Hanggang ngayon, gustong-gusto ko nakakasama lagi si Sir Tom kasi marami ako Tsaka iba yung energy. Yes. So, madami. Nung nagkaroon ako ng Mercedes-Benz, lagi niya na ako na-mentor, nagme-message kami. Tapos nung nag-qualify si Jojoy, kami dalawa ni Jojoy sa A Day with Mama Dam Kim na naging 3 days. Diba? Hindi pa naabutan ng mga co-op ko yun, diba? Mga... Naalala ko ata yun. Sa Cecil ba yan? Sa Cecil. 3 days yun. Na-mentor ako na na-mentor ni Sir Tom, nadikit na nadikit. Kasi 3 days kami siyempre magkasama. Talagang absorb ko yung energy tsaka mga learnings, di ba? Tapos yung mga travels natin. Siyempre, ibang-iba si Sir Tom pag nakakasama nyo sa mga travel. Hindi boss si Sir Tom pag kasama mo sa travel, tatay siya. Correct. Totoo. Tatay si Sir Tom. Actually, kahit sa iFern, tatay siya. Pag nakadikit ka kay Sir Tom, hindi siya boss, hindi siya president and CEO. Yes. Tatay siya. Tsaka grabe siya yung nagsiserve. Yes, siya yung nagsiserve, Diba? siya yung nag-aalaga. Na-observe ko yun eh. Lalagay niya yung plato mo. Tsaka ang maganda kay Sir Tom, hindi niya sasabihin yung gusto mong marinig. Sasabihin niya yung kailangan Dapat mong mong marinig. Maganda man, pangit yan, kasi love ka niya. Yes. Totoo. Love ka niya. Ang taong gagawa lang nun sa'yo, yung taong totoong nagmamahal sa'yo. Correct. And again, lagi ko ang iniisip, ano bang makukuha sa akin ni Sir? Bakit niya tayo binibigyan ng oras? The biggest... Wala kaming makukuha kay Sir. Wala kaming... Diyos ko po, inang. No po, wala talaga. Kami ang may makukuha kay Sir Tom. Kayo ang may makukuha sa mga uplines ninyo. Yes. Kasi bago pa kayo dumating, upline na yan. 'Di ba? Kaya kung ano yung ituro sa inyo, huwag nyo isipin na Huwag! Sila yun tutulong sa inyo. Diba? Sa amin si Sir, pag sinabi si Sir, yes lang. Bakit? Yes. Walang ituturo na ikasasama namin. Yung mga applies ninyo, walang ituturo na ikasasama ninyo. Yes lang po palagi talaga. Yes lang. Okay, my friend. Naalala mo yung Naalala mo yung... Si Dat, tsaka si... Sino ba to? Tayo nun. Yung parang annual ba? Naalala mo, alam mo, ano lang yun, nagbakasakali lang ako. Wala na, parang feel ko lang na ang ganda kasi ng energy para magtuloy-tuloy. Sabi ko lang kay Sir Tom, Sir Tom, invite ko sana kayo mag-dinner. Yan yung mga ganyang... Alam mo, without expecting na magre-reply siya, kasi syempre, baka may lakad pa si Sir after niyan, di ba? Nagulat ako, alam mo, nakaalis na raw eh. Sige, U-turn kami dyan. Grabe si Sir, no? Si Dak, kinilabutan eh. Dahil sabi ko, grabe naman tong tao na to. Ganyan yung totoo. Tapos sumunod ka na, di ba? Yes, sumunod ako. Ganyan yung totoong tao, my friend. Ito malapit. Ako nag-treat ko eh. Oo. Siya nagbayad. Yan si Sir. Yan si Siya Sir. nagbayad. Sabi sa akin, ba't mayaman ka na ba? Oo, tama. Ang saya nung kwentuhan na yun. No? Yan Tsaka si yung Sir. mga natin, yung mga biglang aya ni Sir. Saan kayo? Di ba? Tapos takbo kami sa bahay ni Sir. Pero kasi dahil di pa kami MDC, doon lang tayo sa garagarahe lang Sa garahe. muna. Ayan. Ayan! Di ba? Chef, tapos ang malupit pa, kasama pati yung top 1 and top 2. Yes. Di ba? Good energy talaga nung time na yan. Yes. Ba't ko kinikwento, no? Ewan ko, di ko rin alam ba't dyan napunta yung topic. Siguro dahil yun yung common namin. Hindi man kami, syempre meron kaming group chat together, meron din kaming personal chat ni Sir, meron din sila. Pero siguro ang pinaka natutunan ko na lesson dito, na up until now, alam mo yun, hinaharness ko pa din. Hindi ko alam kay my friend, no? Pero ako kasi, ang tagal ko ding naging pasaway. Sino mga pasaway sa upline? Huwag ka maya, taas mo kamay mo. No? So ako, Mga ganyan. perfect hata itong mga to. Lahat kayo, hindi kayo pasaway sa mga upline nyo. So, Papa Jesus, Mama Mary, tapos kayo na kayo na. agad. Diba? Alam mo, ang pinaka natutunan ko talaga sa ganitong industriya, alam mo, proper communication.
Yes. No? Yes. Kasi marami kang maiiwasan na oras, yung proseso. Hindi ko sinasabing hindi ka daan sa proseso, Yes, yes. Pero yun kasi importansya ng mentor eh. Yes, tama. No, pagka marunong kang magtanong. Yes, tama. Tsaka yung sabi mo na tama yun eh. Sasabihin kasi ni Sir sa'yo yung dapat mong marinig. Hindi yung gusto mo. So, siguro dahil nga tayo, tailored yung katawan natin para marinig lang yung gusto lang nating Oo. marinig. Ang tendency, sino nakakita ng kalan? Yung may apoy. Kunyari nahawakan mo yon. Ano ang tendency mo? Pag hawak mo, iwas o, uy, ang init. Didikit ko pa yung kamay ko kasi mainit. Iwas, di ba? So tayo, kumbaga built yung katawan natin para umiwas sa sakit, sa masakit na bagay. Tama? So tingin ko, ganun din sa networking or sa mentorship per se. Kapag masakit yung naririnig mo, anong una mong gagawin? Lalayo. Kahit yun yung dapat mong marinig. Tama? Tama. No, so meron akong advice, no. Ewan ko ba't dito napunta yung topic. Siguro isa yun sa may iwan ko. Kung bago ka pa, tandaan mo to. You can have 1,000 downlines. Yes. Yes. You can even have hundreds of thousands of downlines. But you can only have limited uplines. Yes. Kaya ako kay Sir Tom, no, maraming beses na finail ko siya, maraming beses na nagpasaway ako pagka natatago ako, my friend eh. Pagka natatago talaga ako. So, yung face ko kay Sir Tom ganito eh. From pasaway, nagtatago, hanggang sa na-overcome ko yun, hindi na ako natatago. Pero, yung second level pala ng mentorship naman, hindi ka lang din lalapit kapag maganda lang din yung nangyayari. Kasi nung first phase ko, yung first level ko, natatago ako kahit maganda yung nangyayari. Kasi ayoko magpa-mentor. Alam mo yun, parang feeling ko kaya ako, magaling ako eh. Oo, tama. Networker na ako eh. Na-overcome ko na yun. Ito naman yung second phase naman namin ni Sir. Nandyan ako sa kanya, lalo na pang maganda. Bato ng good energy. Kaya lang, meron pa pala isang level of mentorship. Doon na papasok yung totoong mentorship naman na. Tama. Kapag down ka na, lalapit ka ba? Tama. Magsasabi ka ba ng problema? Tama. Kasi dati akala ko, ayoko kasi magkwento kay Sir kasi nega. Tama. Ayoko magbigay ng negativity. Tama. Nakalimutan ko na si Sir Tom, sabi niya sa akin palagi, yung good morning Sir Tom ni Ma'am Carmi, tsaka Sir Tom meron challenge, pareha sa pandinig niya. Iisang good morning lang yon. Nakala ko yung problema ko malaki, masyado ko ina-underestimate yung kakayahan ni Sir, isolve yung problema. Tama. Do you get the point? So ngayon, natutunan ko din sa kanya na kapag meron kang challenge or meron kang sitwasyon, whether good or bad, lapit. Kasi sayang panahon. Si Sir Tom yung isa sa mga kilala kong tao na ayaw nag-aaksaya ng panahon. Kaya nga siya nag-helicopter eh. Di ba? Ba't ba siya mag-helicopter? Para magpasikat? Anong kailangan pagpasikatan ni Sir? Kaya siya nag-helicopter from Manila to Tarlac para makatipid ng oras. No? Same thing with mentorship. No? So, yun lang yung advice ko sa inyo kasi parang ang dami mag-upline, downline na magkasama Yes, yes. No? Love mo ba upline mo? Love mo ba yung upline mo? Katabi mo ba? Tignan mo nga. Sabi mo nga, I love you, upline. Oh, upline, reply ka naman, sabi mo, ulul, di ka nagre-reply sa GC. Ayan ba, ano masasabi mo dyan sa mga downline na hindi nagre-reply? Ewan Kasi, ko. hindi, excuse ba na matanda na kasi, hindi teki? Hindi. Ikaw ba? Hindi excuse yun. Anong say mo dyan? Anong Hindi say mo excuse dyan? yun. Hindi excuse yun. Yung matanda ka na, hindi ka na teki. Bakit? Nung tinuruan ka bang magsulat, alam mo agad. Lahat yan naaaral. Tama. At saka, kailangan ba maging teki para mag-type sa, magme-message ka lang ng good morning, magre-reply ka sa sagot? Kailangan ba maging teki doon? Hindi yun, GMRC nga yun eh. Tawag ko doon, GMRC. Pag tiyanong ka, may nakita ka, kailangan sumagot ka. Diba, yung iba puro sinso, diba, nasa GC naman. Alam nyo, paano mabubuhay yung mga members ninyo kung kayo mismo hindi active? Sa GC na nga lang. Hindi na nga kayo Hindi siya active. galit guys, nagpapaliwanag lang yan. Ganyan lang yan my friend ko ha. Na hindi na nga kayo active sa grind eh. Hindi na nga kayo active sa daily activity. Doon na lang sa GC, hindi nyo pa magawang magpaka-active. Di ba? Eh, sa panahon ngayon, sabi nga ni Upline, communication is the key. Yes. Eh, sa GC ka na nga lang nga nakikipag-communicate, hindi ka pa active, puro ka pa sin, wala ka na kang pay-in, wala ka na kang activity, hindi ka pa mag-reply. Diba? Sabi ng mga tao na yun. Oo, tama, di ba? So, kailangan, active ka. Ano ba naman na ikaw yung sa'yo pagsimulan yung magandang energy? Kabawasan ba yung magsalita ng good morning sa GC natin? Baka Sa mga- mahal yung per letter nila. Kaya nga may bayad ba?
dapat ugaliin natin yun. Dapat everyday ang ini-spread nyo, good vibes, positive energy. Kasi kumbaga, kung ano yung binato mo sa universe, yun din yung babalik sa'yo. Yes. Pagka message pa lang, nagdadamot ka na, magdadamot din sa'yo si universe. Gusto nyo ba yun? Diba? Totoo. Kaya kailangan kahit sa GC, my friend, active. Kasi nung nagsisimula ka, my friend, ito yung laging sasabihin sa akin ng mga downlines ko. Ewan ko, ngayon ko nararamdaman pa, pero yung mga first level ko, kahit ngayon naman, kahit hindi ko na mga direct nagagawa ko pa din. Everyday good morning. Everyday good morning. Good morning lang. Tapos, pag halimbawa, may mga mangyayari kasing ganito eh. Di ba sumali? Pagkasali. Tapos, pinapalo up mo everyday, tapos mga hindi gumalaw. Tapos malalaman mo, may kinakalat ng ibang balita. Hindi naman ako kumita dyan sa iPern, hindi naman ako dyan, parang na-scam lang ako. Alam mo ito lang. Pagka ginagawa nyo yung trabaho nyo bilang upline ninyo, tapos nakausap mo yung magsasabi na hindi nyo naman daw tinulungan, pakita mo yung message. Ito, araw-araw ako nag-good morning, puro ka lang sin. Marami na ako nagawang ganun. Anong sinasabi mong hindi ka kinapalo up? Anong sinasabi mong hindi ka kinakamusta? Ikaw yung hindi nagre-reply. Doon pa lang sa group chat, doon pa lang sa personal message mo, basag mo na siya. Buti na lang may ebidensya ka. 'Di ba? Kaya yung mga... sige, bigyan natin sila benefit of the doubt, my friend. Kung wari, nagme-message sila everyday. Yeah. Kung wari, nagme-message kayo everyday. Pag kayo nagkaroon ng downline, nang sumali, tapos biglang hindi gumalaw, tapos bigla kayong siniraan, pakita nyo lang at least yung trabaho mo, ginagawa mo. Yes. Bilang upline, at least yung trabaho mo, ginagawa mo. Choice na lang ng mga business partner natin kung gagawin nila yung trabaho nila. Yes. Huwag ka magbilang ng trabaho, responsibility natin yun. Correct. Siguro yun yung naging ugali ko, my friend. May mag-reply, hindi mag-reply, okay lang. Basta Chat ka lang. ginawa ko yung responsibility ko. Tama. Kasama kasi yan. Communication is the key. Correct. Diba? Tsaka kahit isa ka pa lang, kasi minsan kasi baka nahiya ka. Oo. Kasi isa ka lang. Guys, wag mo tignan sa ganong perspective. Bakit? Kasi practice yan sa'yo ngayon eh. Yes. 'Di ba? Practice yan. Tandaan mo, one day, kung isa ka man ngayon yan. Parang si Matthew. 'Di ba? Minsan naman siyang nakanapsak, Yes. nakatuck-in. Yes. 'Di ba? Nangungutang ng 5,000 Yes. para magkaroon ng Yes. van, umattend sa Tarlac. Yes. Minsan siyang naging ganun, tagapalakpak. 'Di ba? Bababa sa helicopter sila Sir Tom, di naman pa siya kilala nung panahon na 'yon. Yes. Diba? Pero sa kanya, begin with an end in mind. Alam niya magkakagrupo siya. Yes. Kaya yung trato niya, kung paano siya mag-respond sa uplines niya, Yes. as if parang akala mo malaki na rin yung grupo mo. Kaya mag-isa ka ngayon, nasa group chat ka, feeling mo nakakahiya, huwag kang mahiya. Bakit? Darating yung panahon, magkakagrupo ka. Tama. Tama? Kung sino ka nung dati ka, yun din maging grupo mo. Diba? Iba na kasi yung ngayon may tawag na sinner. Diba? Hindi ba kasalanan hindi S-I-N-N-E-R. S-E-E-N-E-R. Diba? Nakakasala ka sa grupo mo every time you do that. So, okay lang ba guys? Makalimutan yung lahat ng sinabi namin ngayon. Isa lang maitama natin ngayong hapon na to. Okay lang ba? Bawas-bawasan natin yung pagiging sinner. Magre-reply na kay upline. Yes. Promise? Yes. Tandaan Thank you nyo po. guys when you sit with winners, the conversation is different. By the way, my friend, dagdag ko lang. Nung nagsisimula ako, wala din, yung sabi mo mag-isa lang din naman ako. Pero kada magme-message sa akin yung upline ko, Matthew, punta ka dito, I take it as a opportunity to learn. Wala akong grupo kasi wala pa akong downline. Pero alam ko, pag sumama ako dun sa mga winners, matututo ako para pag nagkaroon ako ng downlines, yung natutunan ko, may i-apply ko sa kanila. Yung iba dito, pag in-invite, ano ba yan? May bayad yung CCL, 300 pesos. Upline, sagutin mo naman yan. 'Di ba? Ano ba yan, upline? Ang haba-haba ng CCL, yung CCL hanggang ganitong oras. Hindi ka man lang magpakain, ang laki-laki ng kita mo. Nung that time, yung imbitahan ka pa lang, opportunity na siya. Gusto mo ba ilibre ka? Grabe, di ba? So, Ito mo, lupit, nanlibre ka na. nanlibre ka na, nilait ka pa? Ay, one piece lang? Oo. Ito lang. Have a grateful heart. Ito yung natutunan ko kay Sir Tom. Yes. Laging may negative at may positive. Doon ka lagi tumingin sa positive. Kaya ang tip ko sa inyong lahat na nakikinig ngayon, always look
dun sa mga magagandang opportunity, sa mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Yes. Laging may opposite side yan. Nagsisimula ako, wala akong downline, okay lang, laban. Di ba? Kaya nung nagkaroon ako ng downline, alam ko na to kasi ito yung narinig ko dun sa usapan nila. Yung problema o yung challenge na nangyayari sa akin ngayon, parang narinig ko na to. Yes. Nung nag-uusap yung mga upline ko, pinag-uusapan nila, yung nakikinig ako nung mag-isa pa lang ako, ito yung ginawa nila, yun din yung gagawin ko. Opportunity palagi to learn. Kaya lang kayo, lagi nyong iniisip gastos eh. Tandaan nyo, pag walang lumabas, walang papasok. One word, my friend. One word yan. Ownership. Yes, ownership. 'Di ba? Kasi Own your business. parang ano yan eh, lahat ng ginagawa mo sa networking sa iFern, everything is duplicable. Sabi mo nga, duplicable. Lahat ng bagay na gagawin mo, dapat duplicable. Yes. Meron akong tanong sa inyo. Sagot kayo na mas malakas ha. Anong mas madali? Manglibre ng isang upline o manglibre ng isang daang downline? Anong mas madali? Ang ganda nun. Do you get the logic? Ang dami kong downline dyan, may pagkaligan mo. Pero do you get it? Kasi kailangan duplicable siya. Yes. May time out. Kunyari ako, si Da, si Ali. Bibihira ako, di ba? Bihira. Pero pag ako nag-time out naman at inilibre ko, tuwang-tuwa yung mga yan. Kaganyan yung pang-apply, may sakit ka. Mas na-appreciate tuloy nila pag nililibre ko sila. Kasi meron silang ginawang maganda. Di ba? Libre ko sila. Pero pag team event, nasobrahan lang kasi kami. nasobrahan lang kami ng season. No? Pero pag season, wala akong gastos. Tama. Nakikita nyo kami, di ba? Yung iba nga nakikikain pa sa likod sa amin. Yes. Di ba? Di ba? Bakit? Kasi potluck kami. O, yung iba, yung isa nagpe-presenta, pansit siya. Yung isa ako sa soft drinks. O yung isa ako sa ganito. Yes. Sabi mo, lahat may dala. Alam mo, nakalimutan, paper plate, sa kamay kami kumain. Pero ang point, mas gumagaan. Di ba? Hindi lang naman yan sa pagkain lang at sa ambagan eh. Sa presentation. Di ba? Nakakapagod pag yung upline mo ang magka-complan. Yes, tama. Product. Tama. Di ba? Pagdating sa singilan, wala nang Wala nang boses yung boses yung upline upline mo. Kung meron lang ownership sa bawat team, Yes. alam mo, gagaan. Dagdagan ko yan, my friend, maganda yung sinasabi niya doon sa presentation itself naman. Tawag dito, kasi ang nagiging dahilan nila, my friend, kasi mas magaling pag si upline yung nag-present Yeah, totoo yan. kasi Narinig ko pag yan. si upline nag-present, sure pay in eh. Yes. Paano darating yung panahon na pag ikaw yung nag-present, sure pay in kung hindi mo sisimulan ngayon? Yes. Bago kami maging ganito kagaling mag-present, libo yung kinausap namin. Tama. Kesodang sumali, hindi sumali, pero libo yung nilatagan namin, may upline o walang upline. Yes. Paano darating sa'yo yung point na ganyan na yung skills mo kung hindi mo pinapractice ngayon pa lang? Skill set and mindset, magkasabay yan, pinalalago. Hindi mo dapat sabihin o hindi dapat ang mindset mo na pag si upline kasama ko, madami akong pay-in. Hindi dapat ganon. Hindi totoo. Dapat pag ako naglatag, marami akong pay-in para isisend ko sa upline, matutuwa yung upline ko. Ganon dapat. Kaso nangyayari, pag nandiyan si upline, saka na lang ako maglalatag, di ba? Ano bang pinasok mong negosyo? At the end of the day, negosyo nyo po ito. Upline, baka masayang yung prospect. Ayan pa. Lagi ko Diba? pa naririnig Baka masayang yan. yung prospect. Kasi nga di ka gumagawa ng prospect list. Ang tinitingnan kasi nila upline, o my friend, yung mga kakilala nila. Correct. Ano mas marami? Kakilala nyo, hindi nyo kakilala? Saan kayo makakakuha ng mas maraming magpapayaman sa'yo? Yung kakilala mo, hindi mo kakilala. Sa hindi mo kakilala. Yung magpapayaman sa'yo, yung agila mo, hindi mo pa nakikilala ngayon. Yes. And paano mo makikilala yan kung hindi mo kayang gawin si iPern araw-araw may upline o walang upline? Correct. Baka yung agila mo, nakasabay mo sa taxi, nakasabay mo sa jeep, nakasalubong mo sa Jollibee, kaya lang inantay mo pa si upline dumating bago mo kausapin. Nawala na. Agila lang ng ibang kumpanya. Doon na napunta sa kabila. Diyan papasok yun eh, di ba? Yung walang, ano yun? Memorize nyo ba yun? Walang maling latag sa Taong tama. tamang tao. Tamang tao. Tama at walang tamang latag sa May taong maling tama. tao. May tama ka. May taong may tama. Tama. Diba? So, dalawa yan eh. May tinatawag na leaders check tsaka followers check eh. Diba? Yung followers check, kumita ka malaki kasi sinama ka na apply mo. Congratulations. Kung bago ka, dapat lang. Pero kung ikaw ba naman ay 2 taon na, Di nga dapat 6 na buwan na, my friend, dapat 2 months, 3 months na member Tatlong ka. Dapat correct. kaya mo nang mag-present. Ang iniisip kasi nila, my friend, kailangan nila maging sobrang galing sa pagpe-present. Ang kailangan mo lang, gawin mo, mag-present. hindi naman nila alam yung sinasabi mo. Tama. First time nga nila maririnig eh. Tama. Diba? Kailangan mo lang simulan.
You just need to start. Una, na-advise ko sa 18 years old na gustong yumaman, gawin mong kakampi yung edad mo. Paano ko nasabing gawin mong kakampi yung edad mo? Simulan mo hanggat bata ka pa. Kasi kakampi mo pa yung oras, kakampi mo pa yung panahon, kakampi mo pa lahat. Huwag kang matakot magkamali. At ang maganda lang naman dito sa iFern, may tao, may mga grupong mag-guide sa'yo. Kaya kung magkamali ka man o kung magkakamali ka man, mape-prevent na nila kasi i-guide ka na nila. All you need to do is to start it na. Simulan mo na. Kung anong sinasabi ng taong nag-guide sa'yo, gawin mo na. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Kasi yung pag-iisip, nakakabagal yan. Isip ka ng isip, wala kang ang isip, paano na? So, kailangan simulan mo na, gawin mo na, para mabilis mong maabot yung pangarap mo. Kaya ako, nung nagsimula ako, 18 years old, diba, wala na ako nag-isip. Ba't ka pa isip-isip? Wala nga ako alam, bobo nga ako eh. I'm a legit bobo. Pero dahil bobo ako, lahat ng tinuro sa akin, nag-yes lang ako, ito na ako ngayon. And kung sinasabi mo, kung maraming sinasabi yung tao na ang layo-layo mo na, naku po, malayo na. Oo, pero malayo pa. Kaya marami pa akong matututunan. Hanggang ngayon, bobo pa din ako. Hindi ba nga ako bilyonaryo eh. Ang dami ko pang gustong matutunan kay Sir Tom. Kaya ang tip ko sa'yo, magsimula ka na ngayon, gawin mong kakampi yung edad mo, huwag ka na mag-isip, tuloy-tuloy mo na. Pag sinabing maglatag, maglatag ka. Pag sinabing kumausap ka. Tip ko din sa lahat to ha, kahit hindi sa 18 years old. Pag sinabing kumausap ka. Kahit sino kausapin mo. Yes. Pag tumingin sa'yo, tinitigan ka, sabihin mo, akin ka. Pag gumiti ka, akin ka. Di ba't ganyan? Lahat ng tao prospect. Huwag kang mag-iisip kung may pera ba yan, wala bang pera yan. Kasi unang huli, bata ka pa nga eh. Marami ka bang panahon kumausap ng maraming tao. Ang negosyo natin is a numbers game. Mas marami kang kausap, mas marami kang pwedeng mapasali. Yes. At again, no po, sige tuloy niyo yan. The more entries you send, Yes, the more pay-in yun. Marami kang makukuha ang pay-in. At isa pa, katulad ng sinabi ko kanina, ang magpapayaman sa'yo, hindi mo pa kilala. Sigurado ako, ang hindi mo kakilalang tao ay 7 billion. Yes. It's 7 billion population natin ngayon, di ba? Yes. Edi 7 billion yung hindi mo kakilala, baka nasa kanila yung magpapayaman sa'yo. Yes. Ganyan din po para sa lahat. parang ganito yan eh. Si PD Matthew ngayon ay Presidential Director. Ibig sabihin may minimum siyang 5,000 sa kaliwa at 5,000 sa kanan. PD Matthew, sa 10,000 tao na yan na lang na minimum, ilan doon ang kakilala mo? Siguro Tingin mo? wala pang 10. Yun yung ibig sabihin. Wala pang 10. Pero ganun kadami yung downlines natin. Bakit? Kasi nga yung magpapayaman sa'yo, hindi nyo pa kakilala. Yes! Iyak kayo ng iyak ka ba, Diyo? Naubos na prospect ko. Paano? Hindi mo sinasanay yung sarili mong kumausap ng taong hindi mo kakilala. Wala ka namang i-share na masama. Mang-scam ka ba? Tsaka Diba? takot na takot kasi minsan. Oo. Yung, ay, may inalok ka. Ay, networking yan. Pag nabigyan, ay, networking yan. Nauutal na, di ba? Yun yung sinasabi ko, my friend. They are not confidence kasi. Ano bang dahilan ba't hindi ka nagiging confident sa sinishare mo? May share ka bang mali? May share ka bang pangit? Wala naman, di ba? Wala akong LGU na nakausap na hindi kilala si Ferncy. Taga mo Yes. Dapat doon pa lang proud ka na. Yes. Wala ako nakausap na LGU, mapa-mayor, congressman, kahit sino pa yan. Wala akong kilala na nagsabi sa akin, ay hindi ko alam yung Ferncy. Yes. Tama. Wala ako na-encounter na ganyan. Tama, ako Dapat din, doon my pa lang confident ka na. Take it away, PD Match. Thank you sa napakagandang question mo. Una, gaano ka-importante yung centering? Upjoy, pakita mo nga yung mga picture ko na nasa van. Gaano ka-importante centering? Wala ka pa resulta eh. Yung tanong ni Abbichi kanina, paano mo napapasunod yung mga tao? Siyempre, di ko mapapasunod agad yun. Pero pag dinala ko sa centering, lalamunin sila ng mga resultang makikita nila. Yun pa lang, oh. Yung $1 million club pa lang na ito, yung mga yan, mga teacher ko yan. Alam kang maniwala sa akin yung mga yan, estudyante nga nila ako. Siyempre, feeling yan, mas mataas sila sa akin. Correct. Educationally. Pero financially, feeling ko mas mataas na ako sa kanila. Diba? So again, balikan ko yung sinasabi ko dito. Siyempre, di naman agad maniniwala yan kahit kilala nila ako. Pero pag nakita nila yung resulta, na totoo, nakita, na kaya, di ba, sabi nga, may bagsakan tayo, mga bagsakan ng mga traditional networker. Kung nakikita mo lang yung nakikita ko,
Kung pwede ko lang ibigay yung mata ko sa'yo. Di ba? Para makita mo yung nakikita ko. Di ba? Di ba may mga ganon? Hindi ba kaya sila kaya tayo ganito, tiwalang-tiwala sa iPern? Kasi nakikita natin yung mga bagay na hindi pa nila nakikita. Ganon ka-importante yung centering. Ipakita mo kung ano yung meron dito. Yes. Di ba? Kasi ikaw pwedeng hindi ka nila pagkatiwalaan. Pwedeng ikaw magsinungaling. Pero yung mga resibo na nandito, yung opisina, yung mga produkto na pwedeng hawakan, pwedeng hihipan, di ba? Pwedeng ano yun, damhin, di ba? Hindi yung magsisinungaling, totoo yun eh. Pwedeng ikaw, piling nila magsisinungaling ka, pero pag nakita nila mismo, naramdaman, nahawakan, na-feel nila, maniniwala at maniniwala yan sa'yo. Kaya the reason na, Vinci, yung marami dito, marami ng downline. Ito kaya, minsan, ito yung, downfall natin. Hanap tayo ng pay-in. Gusto natin palagi benta. Pero tingnan nyo palagi, we're not salesman. Hindi tayo salesman dito. Ang talagang negosyo natin is a people business. Nag-create tayo ng relationship. Yes. Ang hinahanap nyo palagi, taong sasali sa inyo eh. Yung mga napasali nyo nung una, after nilang sumali, di na nila nakita kung ano yung next step o ano yung pwedeng maging buhay nila sa iPern kasi hindi mo sila napasentering. Yes. Kaya importante yung centering. Dalin mo sila dito para makita nila yung mga future nila. Yung makita nila kung saan sila papunta. Kasi nga sabi kong may nauna, may susunod. Yes. Nandito ang resulta. Wala ka pang resulta, di ba? Dalin mo sila sa may resulta. Kaya ako noon, kisiyodang ipangutang ko. Basta madala ko sila sa event, dadalin ko. And take note wala akong inutangan na wala akong pay-in. Kasi di ako nag-iisip na baka pag nangutang ako, walang pay-in. Hindi ka pa nga nangungutang, iniisip mo, wala na agad pay-in. Wala ka talagang pay-in. Advance eh. Di ba? Kasi negative ka na kaagad. Basta ang inisip ko, kailangan maisama ko sila. Kasi sigurado ako, pag naisama ko sila dun sa event, magkaka-pay-in ako. Yes. Ganon dapat yung conviction. Pag binato mo yan sa universe, ibabalik niya sa'yo. Siksik, liglig at umaapaw. Amen. Ganito po kasi yan, no po. Yung co-op, and then yung ibang pag-network natin, o yung ibang prospect natin, wala siyang kinaibahan. Akala ng iba, ay, ang galing ni Up Matthew mag-present ng co-op, ang galing ni Up Matthew magpaliwanag sa co-op. Actually, pag ini-internalize ko siya, kung paano ako mag-present sa co-op, paano ako mag-present sa negosyante, paano ako mag-present sa estudyante, parehas lang. At ano ang parehas? Alam nyo kung ano? Yung confidence ko. Tama. Hindi nagbabago yung confidence ko kasi baon na baon ako sa iFern. So, paano mo mapapasali yung mga co-op kahit hindi co-op, kahit organization? Diba? Kailangan makita nila na yung pinapaliwanag mo, confident ka na alam mo at sigurado ka na makakatulong sa kanila at sigurado ka na matutulungan sila ng iFern business mo. Hindi dapat doon sa presentation mo, while you're presenting, hindi dapat nila maramdaman na binibentahan mo sila. Hindi dapat nila maramdaman na sila yung kailangan mo. Dapat ang maramdaman nila, ikaw at si iFern ang kailangan nila. Yun yung dapat maramdaman. Co-op man yan, individual man yan, negosyante man yan, parehas lang yan. Kung paano mag-present, profile, products, marketing, all the same, walang pinagkaiba. You just need to be confident ka sa sinasabi mo. Tapos isang tip, siguro dagdag nyo na din, always database. Diba? Subukan mong mag-aral, mag-compute. Compute mo magkano kikitain sa iPern, yun yung hindi nawawala sa akin eh. I always try to compute. Yes. No, pakita mo sa kanila yung real numbers, hindi yung turo lang. Pag nagturo ka ng number, ito yung pwede nyong kitain, ipakita mo paano siya pwedeng kitain. Yes. So, ganon. Yun yung tip ko sa inyo. Huwag na kayo mag-isip masyado paano ba napapasali yung co-op, paano ba kung kumausap ng doktor, co-op and everything, parehas lang lahat yan. Ang kailangan lang confidence ka sa sinasabi mo. Hindi dapat sila makakakita ng oonting pagkakaba sa'yo. Dapat buong buo. Isa din sa makakatulong, my friend, na po, yung kung halimbawa, hindi pa buo yung sarili mo. Minsan nagkakaroon ka pa ng pangamba, kinakabahan ka pa, yung mga coins natin, subukan yung maniwala dun. Di ba? Kaya nga una, mindset yung inaayos eh. Subukan yung lucky coin natin, di ba meron tayo yung coin na... iFern coin. iFern coin natin. Try nyo lang. Walang mawawala, di ba? Pag kinakabahan ka, kakausap ka ng co-op, kakausap ka ng tao, isipin mo,
na yung coin na yon may positive energy pag hinawakan mo, mapapapain mo sila. Yes. Ayun, Ayun, no? ayan, no, katulad niya, no, iFern coin. Dapat, it's all about mindset kasi. Reminder. Totoo yun, upline Vinci, no, my friend. Kung ano yung, what you think you attract. Yes. Kahit bago ka pa lang. Pero pag inisip mo, mapapapayin ko to. Kahit ako lang mag-isa, mapapapayin mo yan. Yes. Hindi mo man mapapayin, pero marami kang matututunan dyan. Last na my friend, dagdag ko. Nung pumunta ako sa Leyte, unang out of town ko at unang first 100 check ko. Nung pumunta ako sa Leyte, ano pa lang ako nito, my friend, builder. 18 years old ako that time. Kala ko 1989. Habang nasa biyahe ako, hindi pa sigurado kung magpipayin na, pero sa isip, sa puso ko, magpipayin to. Ayan, no? Magpipayin to. Ayan. Magpipayin to. Tapos, iniisip ko na kaagad. Binabato ko na agad, pinapasalamat ko na kaagad yung amount na gusto kong kunin. Kung gusto mo corporate account, alam mo sa sarili mo dapat magpipayin siya corporate account. Yes. Energy kasi yan eh. Energy talaga. Pag mababa yung energy mo, nararamdaman siya ng taong kausap mo. Kaya you always need to keep your excitement high and then your energy high pagkakausap ka ng tao. Ang problema nandyan lang. Hindi nawawala ang problema. Lahat tayo may problema, lahat tayo may challenges. Pero pag lumabas ka ng bahay, kakausap ka ng tao, kalimutan mo yung problema mo. Dahil Iwan mo paglabas na yan. ng bahay, negosyante ka na. Yes. iFern distributor ka. Ramdam niya ba yung energy ni Ap Matthew? May karapatan ba siyang magturo pagdating sa energy? Ayan, I hope guys, marami kayong natutunan. No, nag-enjoy ba kayo sa session with Ap Matthew? Yes. Palapakan naman din si Ap Matthew sa time. Alam niya naman, sobrang, my friend, kita ko yung schedule mo. Actually, dapat 2 weeks ago pa to, no? 2 weeks ago pa. Na-move kasi sunod-sunod ang ano niya, ang local flights niya. No, ito ata minove niya na yung flight niya para lang sa inyo. Okay, so with that, PD Matthew, my Maraming friend. salamat. Maraming salamat. Thank you, Palapakan thank natin you. PD Matthew and Upline Joy sa likod, no, for the Ayan, tech. opo, thank you. Maraming salamat sa time. Sa mga team bahay, Sir To, maraming salamat po, Yes. Madam Kim. Hi, iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.